Magandang oras sa lahat ng ating mga kababayan. May bagong update tayo sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Ang low pressure area na patuloy nating binabantayan ay tumaas na ang posibilidad na maging bagyo sa loob ng 24 oras. Saan naman kaya ang unang dadaanan ng direksyon nito at habagat asahan na magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa? So ngayong umaga mga kabayan, ayon sa pinakabagong datos ng Pag-asa, ang sentro ng low pressure area ay may layo na lamang na 225 kilometers ng east of Kasiguran, Aurora. At habagat naman ang malaking nakakaapekto ngayon sa Visayas, Mindanao pati na rin sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon. Ngayong araw ay inaasahang tatawirin o dadaanan ng LPA ang malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Sa mga susunod na oras ay mataas na ang posibilidad na ito'y maging isang ganap na bagyo o tropical depression at tatawagin bilang isang. Pagkatapos ay dadaan naman ito ng West Philippine Sea. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw, ang mga lugar sa Visayas, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Lanao del Norte at Misamis Occidental, asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng habagat o southwest monsoon. May banta ito ng flash floods at landslides lalo na kung lalakas ang buhos ng ulan. Sa Metro Manila, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at sa Bicol Region, makakaranas din ng maulap na panahon na may kasamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog na dulot ng low pressure area o LPA. Posible rin ang pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang malakas na buhos ng ulan. Samantala sa nalalabing bahagi ng Luzon, magiging maulap ang panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms dala ng tro ng LPA. May posibilidad pa rin ng flash floods at landslides kapag lumakas ang pag-ulan. At sa natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan at thunderstorms dahil pa rin sa habagat. Maging alerto dahil may panganib ito ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kung may mga umiiral na severe thunderstorms. Kaugnay nito, maulang panahon ang inaasahan sa malaking bahagi ng bansa. Ngayong araw narito ang heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa. Asahan ang 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa mga lugar sa Aurora, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Quezon, mga probinsya sa Cavite, Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Marinduque, Occidental Mindoro, maging ang Oriental Mindoro, Romblon, Sorsogon, Masbate, Aklan, Antique at sa may Palawan. Bukas araw ng Sabado, August 23, 50 hanggang 100 millimeters na mga pag-ulan ang inaasahan sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at sa may Palawan. Tulad ng lagi naming paalala sa ating mga kababayan, posibleng mas malakas pa ang inaasahang mga pag-ulan sa mga bulubunduking bahagi. Ayon naman sa ating weather models, nagpapakita na patuloy na papalapit sa silangan ng Luzon ang binabantayang aktibong low pressure area. Sa ngayon, apektado na ng malalakas na ulan mula sa tro ng LPA ang ilang bahagi ng Bicol Region at Quezon Province. Hahatakin din ito ang habagat na magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa, lalo na sa kanlurang bahagi kabilang ang Metro Manila. Posible rin itong lumakas at maging ganap na bagyo sa loob ng susunod na 24 oras at inaasahan itong tatama sa bahagi ng Aurora o Isabela ngayong araw. Kapag naging bagyo na, tatawagin itong bagyong Isang. Marami pa ang pwedeng magbago sa magiging kilos at lakas ng bagyong ito, maging ang posibleng direksyon lalo na kung magiging mabilis ang paglakas nito sa loob ng susunod na 24 oras. Kaya't importante ang patuloy na pag-antabay sa mga susunod na weather forecast natin dito sa ating channel. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update at ulat panahon. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at maging alerto sa lahat ng oras.